worship the Lord this time. Atin siyang awitan, purihan at pasalamatan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at habag. Sa iyo lahat ng papuri, pinakamataas na pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Ibig mo ay hindi nagmamaliw. Awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Tapat ka't dakila, O Diyos, tapat ka't dakila. Ibig mo ay hindi nagmamaliw. Awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Tapat ka't dakila, O Diyos, tapat ka't dakila. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Tapat ka't dakila, tapat ka't dakila. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong habag sa aming buhay. Panginoon, kay buti mo sa akin.
Good morning mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Ang aking panalangin po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Magsisimula po tayo ng panibagong pag-aaral, serye ng pag-aaral po natin na pinamagatan ko pong Eyes on Eternity. Napakahalaga ho ng ating pag-aaral nito ngayong linggo at sa masusunod na linggo upang maunawaan ho natin ano ba talaga ang destinasyon at plano ng Diyos at programa ng Diyos sa ating kanyang iglesia, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kakristyanuhan. At ito po dapat ang normal na pananaw, ito po dapat ang ating normal na buhay bilang mga Kristiyano sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa kalayaan na maipahayag po ang salita mo. Ang salita mong nagpapalago ng aming pananampalataya, dumidilig sa aming pananalig sa iyo. Ang salita mo na pumapawi ng aming kauhawan na lalong makilala ang iyong anak na si Kristo Jesus. Ang salita mo, Panginoon, na siyang nagbibigay liwanag sa mga kalooban mo at pamantayan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Alam po namin na maging sa video worship nito, ikaw po ay gagalaw at kakaugnay sa mga puso ng lahat ng manonood at ang lahat ng makikinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang pinakabasehan po ng ating pag-aaral ay nasa aklat po ng Kolosas na mamaya po ibabasahin po natin. Ang aklat po ng Kolosas ay sinulat po ni Pablo sa mga kapatiran sa Colossae. May church po doon na ilalagay po sa mga panahon na iyon sa isang sitwasyon na kung saan may mga paksyon sa kanilang komunidad na nilalayo silang pilit sa kanilang debosyon, paglilingkod, pagsamba lamang kay Kristo Jesus. Yung unang paksyon ho ay yung kanilang Griego o mga hintil na komunidad. Sila po ay kinukutya dahil iisa lang daw ang Diyos na kanilang sinasamba at pinananaligan. Di daw katulad nila na meron silang Diyos na si Hermes, no? Yung Diyos ng kayamanan. Meron po silang Diyosa na si Aphrodite na kung saan siya ang Diyos ng kalayawan, ng laman o sexualidad. At meron din po sila doon po sa lugar ng Colosas na tinatawag po nilang si Apollos. Siya po naman yung Diyos ng kaaliwan at musika. Kinukutya sila dahil ang pananaw nila sa mga Kristiyanong sumasamba lamang sa iisang Diyos at walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo ay isang malungkot na pananampalataya. Bagamat sinasabi rin nila, naniniwala sila na si Jesucristo, ang Diyos sa mga Kristiyano, ay isa sa mga Diyos nila. No? Pero ganun pa man, sa mga ganito mapanlinlang na pananalita at mga pangkukutya sa kanila ay nayayanig po ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Yung isang paksyon naman ho ay yung mga Judaizers. Sino po sila? Sila po yung mga Hudyo, mga Hebreyo na nagsasabi at inaangkin nila na sila raw po ay nanalig na sa Panginoon. At pag sila ho ay nakapasok na sa loob ng iglesia ng Panginoon o sa gawain ng Panginoon, talikuran ho, no, ay kinokontra nila ang katuruan ng kanilang mga pastor. Talikuran ho, no, at palihim na sinasabi nila sa mga kapatiran doon po sa iglesia na hindi sapat ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mga ligtas. Kailangan pa rin sumunod sila sa Torah o sa kautusan. Kaya nga po, kung babasahin po natin ang Colossus, lalo tigit po sa chapter 2, sinimulan po ni Pablo, verse 6 hanggang verse 23, binigyang diin uli ni Pablo, ano ba ang talagang kahulugan ng Ebanghelyo ni Kristo? Kung na si Kristo Jesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo upang ganapin ang kautusan, sapagkat hindi po nating kayang gampanan at ganapin ang kautusan. Sabi ko ng Bible, if you fail on one law, you fail all laws. But Jesus Christ came not to abolish the law, but to fulfill the law. No? At dahil po sa kanyang finished work sa cross, sa Calvary, tayo po ay pinahayag na matuwid, pinatawad sa ating makasalanan, tayong mga piniliho ng Diyos ay nangaligtas. No? Na para bagang nakasunod ho tayo sa kautusan ng Diyos at tayo po ay
matuwid sa kanyang harapan. Kaya makaraan pong bigyang diin ni Pablo sa chapter 2 verse 6 hanggang 23, pagdating niya po ng chapter 3, ito po ang kanyang payo. Ito po ang kanyang instruction, ito po ang kanyang utos sa mga kapatiran sa Colosas, na ito po ang pag-aaral din po natin, pinaka-teksto ng ating pag-aaral ngayon. Basahin ko po, Colossians chapter 3, samahan niyo po ako sa pagbuklat ng mga Biblia. At mula po tayo sa verse 1, magtatapos po tayo sa verse 4. Babasahin ko po sa wikang Ingles, sa ESV o English Standard Version. Sabi ko sa verse 1, If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Verse 3, For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Dito muna ho tayo, pero babasahin din po natin yung mga sumusunod na verses. Now, Paul was saying that if you have been raised with Christ, kung ikaw ay kasama na binuhay kay Kristo Jesus, no? Kung pag-uusapan po natin yung tayo ay binuhay kasama ni Kristo Jesus, ibig sabihin may pinanggalingan po tayo. Ibig sabihin tayo po ay namatay, sapagkat wala naman hong bubuhayin muli kung wala pong namatay. Ang tanong ho rito, kailan ho ba tayo namatay? Tayo po ay namatay, no, sa kasalanan at sa ating mga sarili, nung si Kristo Jesus din po ay namatay. Kailangan maunawaan po natin that we are closely knitted sa sufferings, sa crucifixion, sa death, at sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya po nung pinako po si Yesu Kristo sa krus ng Kalbaryo, pinasan niya ho yung puot at galit ng Diyos na dapat po para sa ating mga makasalanan. No? Pinasan din po ni Kristo Jesus ang ating mga kasalanan. No? Siya po ang tumanggap, siya po ang sumalo ng lahat ng ito, no? At dahil po rito, pag tumingin po ang Diyos Ama sa kanyang anak, habang ang kanyang anak na si Jesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, nakikita niya ako, nakikita niya po tayong mga makasalanan na pinili ng Diyos na kahabagan, gawaran ng kaligtasan at galawan. Naintindihan po ba natin, no? Kaisa ho tayo nung si Kristo ay pinako. Kaisa po tayo nung si Kristo ay namatay. At kaisa rin po tayo nung si Kristo ay muling nabuhay. Tayo po mga rebelde sa kalooban sa salita ng Diyos. Tayo po mga malayo at walang relasyon at ugnayan sa Diyos dahil po napahiwalay po tayo sa kasalanan. Tayo po mga objects of His wrath. No, Ephesians chapter 2 verse 3, makinapopota ng Diyos. Tayo po mga minsang kinamumuhian ng Diyos dahil tayo makasalanan, ay pinili niya hong kahabagan, pinili niya pong ilapit tayo sa kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. No? Kaya po, kasama ho natin si Kristo, no? Nung siya po ay pinahirapan, siya po ay kinutya, nung siya po ay pinako, yung siya po ay namatay at yung siya po ay nabuhay na maguli. Ang tawag po dito sa theology ay the federal headship of the Lord Jesus Christ. Siya po ang naging representative ng lahat ng mga makasalanang pinili ng Diyos ng kahabagan, pinili ng Diyos na iligtas, pinili ng Diyos na mapatawad, mapalaya sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po, ang krus ng Kalbaryo ay lugar po ng kapatawaran, lugar po ng hustisya ng Diyos, lugar po ng kamatayan. Ang krus ng Kalbaryo din po ay lugar ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga makasalanan at maging sa ating spiritual resurrection. Kaya nga po sabi ni Pablo, you are no longer dead in your trespasses and sins. Sabi niya, you have been raised with Christ.
ikaw ay binuhay na muli ng ating Panginoon mula sa pagkalugmok at kamatayan ng kasalanan. So ibig ko sabihin dito, nung ginalawan po tayo ng Diyos pamamagitan ng Espiritu Santo at nilapit po tayo ng Diyos sa kanyang anak at naintindihan po natin, pinaunawa sa atin ang mabuting balita ni Kristo Jesus, no, ganap yung kaligtasang binigay niya sa iyo, binigay niya sa akin, bagamat hindi po tayo karapat-dapat, ganap po yung kaligtasang iginawad ng Diyos sa atin. Kaya nga po, humihimlay tayo, sumasandal po tayo, payapa po ating kaisipan at ating puso na tayo po ay ligtas, na tayo po ay na kay Kristo dahil lamang po sa finished work ni Jesus Christ. No? Kaya nga po si Kristo ang object of our faith. And when we talk about salvation, we only think about Jesus Christ. Salvation belongs to our God. No? Wala na pong ibang daan ng kaligtasan, wala na pong ibang paraan ng kaligtasan patungo sa kalangitan, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa poot at galit ng Diyos. Wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang anak ng Diyos, siya lamang po ang kordero ng Diyos, siya lamang po ang daan patungo sa kalangitan. Kaya sinabi niya po sa John 14 verse 6, sabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya binibigyan din po ni Pablo sa mga kapatiran sa Colosas at maging sa ating kapanahunan na wala na pong ibang daan ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So si Jesus Christ po is the object of our faith when it comes to our salvation. Jesus Christ alone is the object of our faith when it comes to our adoration, our worship. No, hindi na natin kailangan ng Diyos na si Hermes, Diyos na si Apollo, Diyos na si Diyosa na si Aphrodite. No, ang iisa lang po ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang lumalang ng langit at lupa. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At wala rin pong isang Diyos na katulad ng ating Diyos na nagkatawang tao at naghandog ng kanyang buhay upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga po yung ating object of our faith when it comes to our adoration, si Jesus Christ lang ho. Ganun din, Christ is the only object of our faith when it comes to our devotion. Because when we talk about adoration, our worship, we're talking about na He is our Savior. But when we talk about our devotion, we exist for His glory, we are talking about His Lordship. No? Wala ho tayong binibigyang debosyon ng ating panahon, ng ating mga abilidad, ng ating talento, maging ng ating panalapi, ng ating buhay. Wala tayong pinagkakaloban ng ating debosyon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. We exist for the glory and for the glory of God. Kaya maging si Pablo, sabi niya, whatever you do, whether you eat or drink, sabi niya, do it all for the glory of God. Kaya nga po, hinahamon at pinapaalalahanan po ni Pablo ang mga kapatiran sa Colosas. Sinasabi niya na kung talagang kayo ay kaisa ni Kristong muling nabuhay, ay there should be consistency, no, in your confession. Sinasabi nyo na kayo ay na kay Kristo, sinasabi nyo na kayo ay ginalawan ng Diyos, kayo ay pinag-arian ng kaligtasan ng ating Panginoon. Now, there should be consistency in our perspective in life and even in the way we live our life. Kaya nga po, kung talagang consistent po ang ating mga confession na tayo po ay niligtas, ginalawa ng Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, then we seek Christ who is seated at the right hand of the Father. Maliwanag po sa verse 2 yon. Kung talagang araw po tayo ay kaisa sa muling pagkabuhay ni Kristo, then we seek this Christ, no, who is seated at the right hand of the Father. Mari isipin, anong ibig sabihin yan, Pastor Jeff? Now, this means we acknowledge His authority and ownership of our life. No? Kinikilala natin na, Panginoon, Ikaw po ang nagmamay-ari. Ikaw po ang namamahala ng aking buhay. No? We seek Christ.
No? Kasi binigyan po ng emphasis doon ni Paul yung seated at the right hand of the Father. Kaya nga po, maging sa kanyang sulat sa unang Korinto Kapitulo 6, talatang 11 hanggang 20, ito po ang sinabi ng Biblia. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. No, verse 20, for you were bought with a price. Kaya conclusion nun, na hindi na tayo nagmamay-ari, ito na yung ating katawan ay binili ng ating Panginoon. At ang pinambili niya ay walang iba kundi ang buhay ng kanyang anak. Sabi niya, verse 20, conclusion, so glorify God in your body. Dahil hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong buhay, ang buhay mo, ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. Sabi na, luwalhatiin mo ang Diyos sa buhay mo. So maliwanag po, no, ang pagtuturo sa atin ng Panginoon. There should be consistency. No? Ibig po sabihin nito, we find delight in worshiping Him. Nalala ko po nung si Esteban ho ay inuusig at binabato po hanggang mamatay. Pagtingin na po sa kalangitan, binuksan ho ng Diyos ang kanyang spiritual na mga mata at nakita niyan na si Yesu Kristo ay nasa kanang trono ng Diyos Ama at nakatayo, no? At sinamba niya, bago siya mamatay, sinamba niya itong ating Panginoong Hesus Kristo. Ganon din ho. So when we talk about worship, we are talking about sacrifice. Pag-aralan po natin ng Old Testament theology, no? Pag sinabi ho sa Old Testament theology, worship, no, lagi pong kaakibat ang sacrifice. No, kaya nga po sa Romans chapter 12 sa New Testament verse 1 and 2, pakarang sabihin, ituro ni Paul systematically, no, ang doctrine of salvation, ang atonement theology na si Kristo Jesus ay ang nagligtas sa ating mga kasalanan, inihandog siya ng Diyos Ama. Ang conclusion niya po, Romans 12:1 and 2, sabi doon, therefore, my brethren, I beseech you in view of God's mercy, to offer, look at the worship, to offer yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. Sabi niya sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? Yung isip natin, no, nakafocus na sa eternity, hindi na sa mundong ito. But be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to know and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Kung totoong tayo po ay ginalawan ng Diyos, kung totoong tayo po ay niligtas ng Panginoon, no, hindi lamang natin hinahanap at kinikilala kung sino si Kristo Jesus, kundi siya lang rin po ang ating sinasamba ng ating buhay. Pag sinabi ko pong samba, hindi lang po ito yung awit, pagpuri, pagpalakpak, pagtaas ng kamay, pagtugtog, pagsamba ho, paghandog ng ating buhay sa Kanya. Pagkilala na ang bawat oras, bawat galaw, at ang bawat bahagi ng ating buhay ay pagmamay-ari ng Diyos. At kailangan lang po siyang maluwalhati sa lahat ng ating mga buhay. Kaya po sabi po ni Pablo sa Galatians 2:20, naintindihan niya po what worship really means. Sabi na, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. And the body, sabi na, the body, the life that I now live, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself up for me. Itong buhay ko, no, ay pinamumuhay ko na doon sa pananampalatayang ipinagkaloob niya sa akin kay Kristo Jesus na itong aking buhay. No? Kaya nga, seeking eternity with Christ matters most to us. No? Pinapahalagaan po natin yung hanapin, kilalanin, sambahin, paglingkuran, lalo pang lumawak ang ating pagkakilala kay Kristo, lalo pong lumalim ang ating mga puso at passion for Christ sa ating araw-araw na buhay, pinapahalagaan po natin ito. Kaya po sabi ng verse 4, sabi ni Pablo, when Christ, who is your life? Yun ang maganda eh. Who is your life? Ang asawa mo ba ang life mo? Ang anak mo ba ang life mo? Ang magulang mo ba ang life mo? Ang boyfriend mo ba ang life mo? Who is or what is your life? Ang ganda na sabi ni Pablo, very intimate, very personal. When Christ, who is your life, He is your life. Kaya sabi niya, I cannot live without God.
No? Apart from Christ, I cannot do anything. No? When Christ who is your life, sabi na, Jesus Christ is your life. Nabubuhay tayo, sumasamba tayo, nagpapatuloy tayo sa likod ng ating mga pagsubok, mga hamon, mga challenges sa buhay, nagpapatuloy po tayo because Christ is our life. Sabi niya, when Christ who is your life, sabi niya, appears, pagdating ng Panginoon, then you also will appear with Him. So may katiyakan eh. Kung talagang tayo po ay na kay Kristo, hinahanap po natin si Kristo, kinikilala natin si Kristo, sinasamba natin si Kristo, pinagliko natin si Kristo ang buhay po natin. No? May katiyakan eh. Sabi doon, you will also appear with Him. Kasi, ang maganda ho rito, no? Ang ibig po sabihin ni Pablo dito po sa pagkasulat sa Grego, hindi na po natin kailangan hintayin pa yung parusya o yung physical na pagdating ng ating Panginoon. Yung ating future life with Christ ay pwede na ho nating ipambuhay ngayon pa lamang sapagkat si Kristo ay nasa atin na. Okay? Nasa atin na po ang ating Panginoon. So, ano pong ibig sabihin natin dito? So, we live out our future life in Christ, which means we die in every distorted sexuality. We die in every destructive words. No? Kailangan po tayo mamatay sa mga kalaswaan, sa mga makasalanang sexual na gawain, no? Mga maling pananaw, maduduming pananaw pagdating sa mga sexual matters. Kailangan tapusin na po natin ito. At tapusin na rin po natin, no? Patayin na rin po natin sa sistema ng ating buhay, sa tulong at habag ng Panginoon, ang mga destructive words. Kaya nga po ito pong sinabi sa verses 5 to 9. Put to death, therefore, what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, evil desire, passion, and covetousness, which is idolatry. Verse 6, on account of this, the wrath of God is coming. Diba? Kaya po siya tinawag na idolatry kasi may mga tao ho alipin ng sexual o makalamang kasalanan. Pag dumating ho ang pagnanasa, susunod na lang ho sila na parang robot, no? At paggaganapin ang kagustuhan ng layaw ng kanilang laman patungkol sa sexual na kasalanan. That's why it's idolatry. Kasi kung sino po ang sinusunod natin at sino po umaalipin sa atin, it is a form of idolatry. At tandaan po natin yung warning. Sabi dito po ng verse 6, on account of this, the wrath of God is coming. Dahil sa mga kasalanang ito, no, ang galit poot ng Diyos ay paparating. Verse 7, in this you too once walked. Sabi niya, huwag kayo magmalinis. Kayo rin ay naging bahagi nito. Ganito rin kayo dati. Sabi niya, you were living in them. Verse 8, but now you must put them all away. Tanggalin mo na to sa sistema ng buhay mo. Anger, wrath, ito po yung mga destructive words. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Verse 9, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. Hindi lamang tanggalin na, pawiin na ang mga maruruming sexual na kaisipan at gawi, kundi tanggalin na rin ang maruruming mga panalita na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. At ang sabi rin po ng Biblia, mamuhay daw po tayo sa apat na bagay. Mercy, generosity, forgiveness, and love. Saan po natin mababasa ito? Sa verse 12 to 14. Sabi niya doon, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Verse 13, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Verse 14, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So meron po tayong aalisin, at meron naman po tayong ilalagay. Meron tayong huhubarin, meron naman po tayong idadamtan sa ating mga buhay. Kaya nga po kung ating mga
kaisipan, ng ating mga mata, puso, nakatingin po sa eternity, no? At ang Diyos ay pinapahalagaan po ito, no? Apat na bagay muli. Una, we chose mercy. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga po sinulat ni Paul po sa verse 12, compassionate hearts, kindness, and humility. Alam niyo mga kapatid, no? Sa pagkasulat po nito sa Grego, ito po mga godly attitudes na ito ay overlapping attitudes. So, ibig sabihin, a person with a compassionate heart, isang pusong naaawa, no? Siya po ay magiging mabuti sa iba. At yung kabutihan niya sa iba ay nanggaling lamang sa kanyang kababaang loob dahil kinikilala niya ang habag ng Diyos sa kanya. Alam niyo mga kapatid, pag kinikilala natin na tayo po ay recipients lamang ng mercy ng Panginoon, kung anong meron tayo, kaligtasan, buhay na walang hanggang, pagbabago sa buhay, at maging mga material, financial, na pagpapala at mga achievements natin sa buhay. Kung kinikilala po natin na ito ay mercy lamang ng Diyos, habag lamang ng Diyos, no, hindi tayo magyayabang. No? Kung kinikilala natin ito'y biyaya lamang ng Diyos, hindi tayo magyayabang. Kaya nga po isang tao na kinikilala niya na siya ay isang recipient o tagapagtanggap lamang ng kahabagan ng Diyos o recipient of God's mercy, no, ay hindi siya magyayabang. Sa aking buhay po ay pag nakalimutan ko ang katotohanan ito at pumapasok ko ang kayabangan, ay nakikita ko na ang kabutihan ay hindi ko na ipapamalas po sa iba. No? Ang hindi po naging maingat ako sa aking mga pananaw sa mga taong nakasalamuha ko. Kaya napakahalaga po na araw-araw pagising natin sa umaga, kilalanin natin na kung ano mang meron tayo, ito man ay kaligtasan, ito man ay pagbabagong buhay, ito man ay kagandahan ng buhay. Ang lahat po ng ito ay dahil lamang sa habag ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ni Kristo Jesus. No? Kaya nga po, humility is just the natural outflow of a person who understands that he is a recipient of God's mercy. Basahin ko na po ilang verses about dito po sa mercy. No? Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you. Ito yung mga nire-require ng Diyos And God is mindful of this. Mahalaga ito sa Panginoon. Sabi niya, but to do justly, no? Maging matuwid ka, maging patas ka sa lahat, to love mercy, no? Ibigin mo, maging buhay mo ang magpamalas ng kahabagan sa mga tao sa paligid mo, and to walk humbly with your God. Lumakad ka na may kababaang loob sa harapan ng Diyos. Matthew chapter 9 verse 13, sabi ni Jesus, go and learn what this means. Sabi niya, umayo kayo, pag-aralan niyo, intindihin niyo kung ano ibig sabihin nito. Sabi ni Jesus, I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Kaya nga po, inis na inis si Jesucristo sa mga Pariseo na nagyayabang na sila raw po ay mga kalahi ni Moises, na sila raw po ang nakakaalam ng buong kautusan. Sila lang po ang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sila rin po ay mapanghusga, no? Sa mga hindi gumagaya sa kanilang pamantayan o hindi nakasusunod, na inaakala nila nakasusunod sila sa kautusan ng Panginoon. Sabi niya, mapapansin po natin all throughout the scriptures, very judgmental po ang mga Pharisees. Where in fact, sabi ni Jesus, I desire mercy and not sacrifice. James chapter 2 verse 13, no? Sabi po ni James, for judgment is without mercy to one who has shown no mercy. At tinapos niya itong verse na ito, mercy triumphs over judgment. No? Kung hindi po sa kahabagan ng Diyos, lahat tayo ay walang pag-asa na may ayos ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Wala tayong pag-asa no? Na makaligtas sa sumpa at puot ng Diyos sa atin. Wala tayong pag-asa na maiwasan ang kaparusahan ng impyerno. Pero tayo ay kinahabagan ng Diyos. At ganoon din tayo.
At tuwing tayo po ay nagpapakita ng kahabagan sa mga taong nagkasala sa atin, pag tayo po ay nagpapamalas ng kahabagan sa mga taong nasa paligid po natin, no? Hindi lang ho natin nabibigyan sila ng pangalawang pag-asa, pangalawang chance, kundi na ilalapit din ho natin sila sa Diyos, na ipapamalas natin, na ipapakita natin kung sino ba yung Diyos na kinahabagan din tayo sa ating mga buhay. Pangalawa, no, when our eyes are focused on eternity, we exercise generosity. Yung praise po na compassionate hearts, hindi lang po sabi doon compassionate, kundi compassionate hearts. It also means rich generosity. No, mahalaga po sa Diyos na kung talagang sinasabi natin na tayo ay nasa Kanya, ay may relasyon sa Kanya, at kung sinasabi nga natin ang ating kaisipan, puso, at paningin sa buhay ay nakafocus sa eternity, kung totoo nga po yung ating mga confession ito, kung consistent po itong mga confession na ito, no, sinasabi ho natin na mahalaga sa atin ang pagtulong sa mga nangailangan, to be generous to the needy. But tandaan lang po natin, whatever and however we exercise generosity, our inspiration, our motivation, our end view should be the glory of God. Kasi posible ho na generous tayo sa iba para lang ho maitaas natin ang ating sarili, maging sikat tayo, maging tanyan tayo. And God will not be pleased with it. Sabi nga po ni James ulit, chapter 2, verse 14 to 17, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, 'Go in peace, be warmed and filled,' without giving them the things needed for the body, what good is that?" Verse 17, "So also faith by itself, it does not have work. If it does not have works, is dead." Kung totoo po buhay, yung ating pananampalataya, totoo po yung ating kaligtasan, no, nagpapamalas po tayo ng generosity, no, sa iba. 2 Corinthians chapter 9, verse 13, sabi ni Pablo sa mga mahihirap na kapatiran sa Macedonia na sa likod ng kanilang kahirapan, ay tumulong pa rin sila sa mga kapatirang naghihirap doon po sa Jerusalem. Sabi niya, "By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all the others." Mapapansin po natin sa verse na ito, yung understanding po ng gospel of Christ ay hindi po nahihiwalay sa generosity. At sa biyaya at kapurihan ng Diyos, nasasaksihan po natin yan sa maraming kapatiran po natin na sa mga panahon ng mga pangailangan ay bukas po ang kanilang mga palad, no? Handa po sila mag-extra mile, magsakripisyo, i-extend, no, ang kanilang mga biyayang natatanggap sa Panginoon upang makatulong po sa mga nangangailangan. Pangatlo ho, kung talagang ating mga puso at kaisipan, nakafocus na po tayo sa eternity, we practice forgiveness. Balik po tayo sa text natin, Colossians chapter 3, verse 13. Sabi na, "Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive." So pinapakita lang po sa atin ni Pablo na it's very possible na tayo po mga kapatiran, tayo po mga kakristyanuhan, no, ay possible ho that there will come a time that we will have misunderstanding. Tao tayo no, hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang paggalaw sa atin, hindi pa ganap ang pagbabago po natin, dahan-dahan po tayong sinasanctify ng Diyos pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya meron pa ho tayong mga quote-unquote bad sides, meron pa ho tayong mga ugaling mga hindi nakalulugod sa Panginoon, at maging sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa, minsan lumalabas po ito. Kaya ang sabi ho ng Biblia sa atin, we should practice forgiveness. No? Matuto ho tayong magpatawad. Kasi pag hindi ho tayo nagpatawad sa kasalanan ng iba sa atin, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kaya bagamat minsan di tayo nagkakasundo, di tayo nagkakaintindihan, piliin pa rin ho natin ang daan ng kapatawaran. Sa naniniwala po ako, ang totoong ginalawan, niligtas at kaisa ni Kristo sa kanyang
sakripisyo, kamatayan, at muling pagkabuhay, pipiliin po ang daan ng kapatawaran. Sabi nga po ni John MacArthur, and let me just quote him, sabi niya, "Forgiveness is required of a believer because forgiveness is the most God-like act a Christian can do. No act is more divine than forgiveness. Never are we more like God than when we forgive." Kasi pinatawad ho tayo ng Diyos at yung kapatawaran niya, intentional, yung kapatawaran niya po, unconditional. No? Yan po ang kapatawaran po ng Diyos. Pang-apat to, na kung na pamantayan o resulta ng ating mga puso't kaisipan, ng ating pananaw sa eternity, we intentionally love one another. Verse 14, matatapos sa po tayo. "And above all this," sabi niya, "put on love." Sabihin po natin lahat, love. At sabi po sa verse 14, "which binds everything together in perfect harmony." No? Pasinin po natin, no, yung supremacy ng love. Sabi niya, itong love na ito ang nagbabind para magpatawad tayo, para magpakita tayo ng kahabagan sa iba, para maging mapagbigay tayo sa iba. Sabi niya, kung hindi ito bubuklurin ng pagmamahal, hindi natin ito kayang gawin. Magagawa lang natin ito kung ang pundasyon at ang bumubuklod ng generosity natin, ng ating forgiveness at papapakita ng mercy sa iba, ay hinuhugot natin doon sa love ni Jesus Christ na nasa atin. Okay? Again, such love is divine. Kaya nga po sa pagkasulat ito sa Grego, dalawa po yung kahulugang binibigyang diin ng love dito po sa verse 14. Una, it is an intelligent love. Na isang pag-ibig na nauunawaan natin, naiintindihan natin, na ito pong pag-ibig na ito ay pinamalas, pinakita at tinuro sa atin ng ating Panginoon. Galing po sa Panginoon ang pag-ibig na ito, na siyang nagtuturo sa ating puso na ibigin ang mga taong nasa paligid natin, lalo po ang mga kapatiran, lalo po ang Diyos. Kaya nga po sabi rin po ni Apostol Juan, na we love God because He first loved us. Nagmamahal tayo sa Diyos dahil una na tayong minahal. Ang pangalawang diin po sa pagkasulat sa Grego, it is a purposeful love, meaning we display the affection of God towards others. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos. Nang hindi natin ito dinidisplay, hindi natin ito pinapamalas sa mga taong nasa paligid po natin. Nung ako po ay bago galawan ng Diyos, katalpoy ng Diyos, puspuso ng galit ang aking puso. Marami po akong kinamumuyan, marami po akong galit sa sarili ko at sa pamilya ko at sa mga at sa mga taong nasa paligid ko. Pero, nung pinamalas sa atin ng Diyos ang kanyang mabuting balita kay Kristo Jesus, dahan-dahan po tayong binago ng ating Panginoon. Okay? So, we intentionally love one another. So, we exercise this kind of love to others in two ways. Una, by thinking well of them. We exercise loving others, this divine love, by thinking well of them. Iniisip natin, paano ko ba siya ma-encourage? Yung kamustahin mo lang po minsan ng isang kapatiran, either by message sa internet, sa social networking sites, o sa cellphone mo, o i-text mo. Kamusta ka na? I-commend mo yung tao, nagpadala ng quote sa'yo, o di kaya naging katuwang mo sa paglilingkod sa Panginoon, o di kaya ay sinabi sa'yo, pinagpipray kita, i-comment mo, salamat naalala mo ko sa iyong panalang, salamat, na naalala mo kung sendan ng quote nito para ma-encourage ako. Kaya nga po tayo mga nakatatanggap ng mga quotes at mga text messages na nagbibigay ng kalakasan sa atin, na nagpapaalala sa atin kung sino ba ang Diyos, ang kanyang katapatan at biyaya. Huwag naman tayong scene zone lang. Let us learn to be a people who knows how to appreciate the efforts of others, na para lang makamusta tayo, ma-encourage tayo, even in that little ways.
Ang dami ako po, masipag po ako. Alam niyo po, alam ito ng karamihan. Masipag po ako magpadala ng mga quotes sa inyo, mga reflections sa inyo. Pero isa lang po nakakalungkot na observation ko. Marami ho sa atin, hindi man lang ho tayo nag-thank you o nagta-thumbs up o naglalagay ng heart or salamat po, no? Sa akin naman ho, kung hindi nyo man gawin yun, wala rin po sa akin yun. Kayo ang iniisip ko na para bang, wala ba tayong pusong may kababaang loob at kumikilala sa kabutihan ng iba at nagpapasalamat tayo sa kanilang mga munting efforts na para mapalakas lamang ho tayo o mapalalahanan tayo ng ating relasyon sa Diyos. Puro tayo sin zone. No? Kaya nga po, minsan marami rin po tayong mga kapatid nagpapadala po ng quote sa akin. At nagpapasalamat po. Okay, thumbs up po, heart, salamat. Thank you for sharing this. Kasi sa ganung paraan, na-encourage natin ang ating mga kapatiran. Na-express natin yung love by commending them, by encouraging them. No, ilan po sa atin, nagpapasalamat kayo dun sa video team natin. No? Na matyaga po na ginagawa nila upang tayo meron pananambahan linggo-linggo. Gumagawa po ng mga Sunday school videos natin para yung mga anak po natin ay patuloy na maturuan ng salita ng Diyos sa likod ng pandemya at lockdown na ito. Ilan po sa atin, nagpapasalamat po sa kanila. Hindi po tumingin lang, walang reaction. It only shows who you are. Ikaw ay isang tao, no, na hindi marunong magpasalamat sa makakabutihan ng ibang tao at sa mga pag-aalaala ng tao sa iyo at sa mga panalangin ng tao sa iyo. Ikaw ay isang tao na may matigas na puso at hindi ka man lang marunong magpasalamat o i-commend o i-acknowledge ang kabutihan nila para sa iyo. Diba? Kasi pwede naman nilang hindi gawin yun. Pwede naman nilang hindi kanila sendan, na deadmahin kanila, baliwalain kanila sa kanilang buhay. Pero naisip kanila, no? Na maaring ito, si brother kailangan nito, ng quote nito, si sister ba kailangan nitong verse na ito. No. At maging sa maliit na paraan na yon, ipapahayag nila po ang pag-ibig ng Diyos nila sa iyo na tumatanggap ng mga reflections, devotions, quotations, inspirations, instructions, no? Para ikaw po ay mapalakas lamang. No? Sa ang aking panalangin sana ay wala ho sa ating bato. No? Pagdating sa mga bagay na ito, marunong po tayo magpasalamat, mag-appreciate. We exercise such kind of love to others even by offering a helping hand sa kanila. Kamusta kayo? Pag may kailangan kayo sa panalangin, may mga prayer request kayo, text nyo lang ako, message nyo lang ako, I'm willing to pray for you. That's a form of helping others, serving others. Unless, of course, masyado na mataas ang tingin mo sa sarili mo, wala kang problema, galing mo kay Lord, at hindi mo kailangan ng mga ganong mga pag-agapay at pagpaalala sa'yo. Yan po ay simbolo ng kayabangan, kataasan, at katigasan po ng puso. Now, we exercise such kind of love to others as well by praying for them. Nagalaw na sinabi ni A.W. Pink, sabi niya, the measure of our love for others can largely be determined by the frequency and earnestness of our prayers for them. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, you are praying for your spouse. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, you are praying for them. Kung talagang mahal mo ang iyong mga magulang, you are praying for them. Kung mahal mo ang iyong mga kapatid, you are praying for your siblings. Kung mahal mo ang mga kapastoran, you are praying for them. Kung mahal mo ang mga kapatiran ng mga church members, church leaders, church workers, church staff, pinag-pray mo sila. Kaya tama yung sinabi ni E.W. Pink, no? Kung masusukat mo ang pagmamahal mo doon sa tao, kung intentional ba ang iyong panalangin para sa buhay ng taong yun. Kaya nga po, pag may nagkasabi sa inyo, I'm praying for you. Remember during prayer, say thank you. Salamat po. Kung tiyatamad ka mag-text ng ilang sentence, ilang words, thumbs up na lang. Di ba? Parang, salamat. Di ba? Kaya nga po, how can we say we are a worshiper and a lover of God? Where in fact, we cannot even appreciate the brother or the sister who loves us, whom we see. No? Okay.
Paano pa kaya ang kabutihan at maliliit na kabutihan na blessing ng Diyos sa atin araw-araw? Sa Diyos na hindi natin nakikita. Ang ganda rin po na sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, earnest intercession will be sure to bring love with it. I do not believe you can hate a man for whom you habitually pray. If you dislike any brother, Christian, pray for him doubly. Not only for his sake, but for your own, that you may be cured of prejudice and saved from all unkind feelings. I like that. I will say amen to that. Tinamaan din ako doon sa sinabi ni Charles Spurgeon na if you hate someone or you are bitter with someone, or let's say you feel indifferent to someone, doubly pray for that person. Pray for him. Okay? Bago po tayo magwakas, ay gusto ko lang pong sabihin sa atin, ang lahat po ng ang apat na bagay na ito po ay gabay para po makita natin na kung talagang ating puso't isipan ay nakatingin na ho sa eternity, nakaabang na ho sa eternity. At gusto ko rin pong bigyan diin na ito po ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po sa masusunod na linggo, pag-aaralan po ho natin ng mas malalim, mas malawak ang bawat isa ho sa mga nabanggit ho natin. At ito po ang dapat na normal na buhay ng nating mga Kristiyano. Ito po ang norm ng isang Kristiyano. No, kinikilala natin na tayo po ay makasalanan, na tayo po ay karapat-dapat na kapotan ng Diyos, no? Pero pinili tayo at kinabagan ng Panginoon. The more tayo napapalapit sa Kanya, nakikilala natin ang kabanalan ng Diyos at nakikita naman natin lalo tigit ang ating karumihan. No? Ganda na sinabi ni Alistair Begg, sabi niya, I am weaker and more sinful than I ever before believed. But through Jesus Christ, I'm more loved and accepted than I ever dared hope. So habang lumalago po siya sa kanyang pagkilala at relasyon sa Diyos, nakikita niya kung gaano siya makasalanan, marumi sa harapan ng Panginoon. Pero pinapakita rin po ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo yung finished work of Christ. Sa finished work of Christ, nandun ang kapatawaran. Sa finished work of Christ, nandun ang kanyang kaligtasan. Sa finished work of Christ, nandun ang kanyang kapayapaan. Nais ko pong wakasan itong ating unang pundasyong sermon. No? Doon po sa pagbibigay diin ni Pablo sa ating teksto, doon po sa verse 1 and 2. Sabi niya, kung talagang kayo ay kasama ni Kristo na nabuhay na maguli, na binago na kayo ng Panginoon, na binuhay kayo ng Panginoon sa Kanya, sabi niya, seek the things that are above, where Christ is. No? Above kalangitan, pero where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2, set your mind. Sabi niya, una kayo na, seek the things that are above. Ngayon, set your minds on things that are above. Kayo na, seek. Ngayon, set. Set your mind. Pag nakita mo na nakilala mo na si Kristo, pirmi mo na yung kaisipan mo doon. Set your mind on things that are above, not on the things that are on earth. Quickly, let me share with you 3 things from this. Now, kasi yung ating eyes, yung ating heart, yung ating mind, nakafocus dapat to sa eternity. Lagi. Yung po sinasabi ni Pablo rito. 3 bagay yun. Na practical, biblical suggestions for us. Advice from us. Number 1, take responsibility for directing your mind. You take responsibility. And take note po, itong verse 2, set your minds on things that are above, ito po hindi pakiusap. It is a command. Pag-aralan nyo po, i-exegete po nyo sa Greek writing o Greek rendition, the Bible is commanding us to set your mind on things that are above, not on the things that are on earth. So take responsibility. Sabi nga po ni Pablo rin, we have the minds of Christ. We have the Holy Spirit. No? Tayo po'y pinalaya na sa pagiging alipin ng kasalanan. Dinala na tayo ng Panginoon. No? Sa bagong buhay, sinama tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. So God is commanding us to take responsibility for directing our mind. Kaya pag kumatok ho ang pornografiya, take responsibility for directing your mind. No? Don't entertain. Teka, hindi dapat ako pagarian ng karasuhan ng pornografiya sa aking kaisipan. Ako'y nasa kay Kristo na. When anxiety knocks,
Take responsibility for directing your mind. Kung ikaw ay nababalisa na, nawawala ng pag-asa, take responsibility for directing your mind. O, hindi ako dapat ganito. Ang Diyos ay sumasa akin at ako ay sumasa Kanya. Hindi niya ako pababayaan. When fear knocks, no, take responsibility for directing your mind. No, pag ikaw ay pinag-arian ng pangamba, alalahanin mo, hindi ka iniiwan ng Diyos. At hindi kayo na pinagkalooban ng spirito ng pangamba o takot. When anger knocks at the door of your mind, no, take responsibility for directing your mind. No, I should be Christ-like in the way I respond to this situation. So that's number 1, take responsibility for directing your mind. Number 2, learn the art of talking to yourself. Ang ibig sabihin, Pastor, kakausapin mo ang sarili mo. Di ba mental illness o yan? Hindi ho. Ito po ay spiritual health. You know why? Si David ho, ganito po lagi ang practice niya. Mapapasin po natin, if you study the life of David, no, lagi na pong kinakausap ang Diyos, lagi po siya nakikipagniig sa Diyos, at kinakausap na po ang kanyang sarili. Halimbawa po, sabi niya po sa isang Psalms niya, bless the Lord, O my soul, and bless His holy name, and forget not all His benefits. Sino ang kausap niya? Sarili niya. No? One time, nung siya po ay nagtatago sa galit at inggit ni Haring Saul, gusto po siya patayin, tatago po siya, 7 taon po siya nagtatago sa mga kuweba, iba't ibang kuweba, siya lang po mag-isa. No? Sinulat na po ang isang psalm, isang awit, sabi niya, why are you downcast, O my soul? Put your hope in God. Tanong, sinong kausap po ni David? Siya. No? Learn the art of talking to yourself in connection to your relationship with God. Sabi nga po ng theologian na si Baxter, sabi niya, every Christian should be a good preacher to their own soul. I like that. Every Christian should be a good preacher to their own soul. Preach po tayo sa ating sarili. Pag meron na pong mga pumapasok na maling kaisipan, maling pananaw, preach to yourself. Preach the Word of God to yourself. Last but not the least, let faith lead your heart and mind to the promises of God. Tandaan po natin, ang Diyos ang gumalaw sa atin at pagaganapin na tayo. Binigyan na po tayo ng faith. So let this divine faith, this God-given faith, lead your heart, lead your mind to the promises of God. Kailangan po natin ngayon yan. Sa pandemya na ito, sa lockdown na ito, sa walang katiyakan ng buhay na ito, no, kailangan po natin, hayaan natin ang pananampalataya na binigay ng Diyos sa atin. Dalhin po ang ating kaisipan, dalhin po ang ating mga damdamin, no, dalhin po ang ating emosyon, dalhin po ang ating mga puso sa mga pangako ng Diyos. Halimbawa, when you are afraid, kaya mong dalhin ka ng faith, divine faith na ito sa Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will surely help you. Nagbabago pag ito ang ating bumabagabag kabalisan, tapos tinapatan natin ang pangako ng Diyos, no? Dahil tayo po ay inaalalayan ng kamay ng Diyos, dinadala po sa kanyang mga pangako sa atin. No? Tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa at kalakasan. When you are sick, now, let this divine faith lead you to Exodus 15:26. I am the God that heals you. Diba? When you are depressed, let this divine faith lead you to Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid nor be discouraged. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng kalooban. Yan po ay mga pangako ng Diyos. Because every time we claim to be in Christ, our hearts and our minds should be focused in eternity, wherein we find hope, we find love, we find assurance, we find peace. Ang aking panalangin po, mga kapatid, mga minamahal kapatid sa Panginoon, na maunawaan natin ganap at ipaunawa sa ating ganap ng Espiritu Santo na tayo po'y na kay Kristo at ang ating Panginoon kailanman po ay hindi po tayo pababayaan. Bagkus tuturuan po tayo ng ating prioridad
Manalangin po tayo lahat. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa mensahe mo sa aming lahat. Pinalalahanan, tinuruan mo kami ng kahalagaan ng aming mga mata, ang aming puso't isipan at damdamin ay nakatuon na po sa eternity. Salamat, aming Panginoong Diyos, na kami ay pinili mo, bagamat hindi karapat-dapat, niligtas mo, pinatawad mo, at isinama mo sa pagkapako ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At isinama mo rin sa kanyang muling pagkabuhay upang kami po'y may katiyakan patungo sa kalangitan at makasama ka namin panghabang buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pangalan. Amen. At amen. Hello po mga ka-CCS. Hi, nandiyan po. Si Marisol Castillo po ito. Gusto ko lang po sana na magpasalamat sa kay Lord sa patuloy na pagsusustain sa atin, sa amin, sa pamilya ko. In spite of this pandemic situation, itong pong ating mga na-experience right now, talagang alam ko po, hindi madali. Talagang ang dami po talagang nakaka-experience ng hindi po maganda sa mga pangyayari ngayon. Honestly po, talagang marami pong naapektuhan, and even I po na isang negosyante po, no, some of you po na alam na ako ay into a business, no, even I po talaga naapektuhan sa naging sitwasyon natin ngayong taon, especially beginning po nung March, na talaga pong nag-close down ang mga negosyo. Pero talaga pong nagpapasalamat ako kay Lord na sa kabila po nung sitwasyon na yon, sa kabila po na nagsarado yung business, nakita ko po yung provision ng Lord, nakita ko po yung pagpapala. And minsan masasabi ho natin na parang imposible po no? Parang ang hirap-hirap makasurvive sa gantong sitwasyon. Pero with God's provision and protection, guidance, talagang nakasurvive po, no? Though ang negosyo po talaga is yung talagang sobra pong naapektuhan sa pangyayari po na na-experience natin. Pero hindi po nakita ko po yung provision. So may mga developers po tayo na binigyan kami ng support, no? Though it's deductible naman po sa aming mga future commission, pero andun po yung support ng mga developers natin. And then in spite po na talagang close down po kami, no? Talagang hindi po kasi kami nag-operate for March, April, and then bumalik lang kami noong May 18, since naman ang real estate po ay kasama po sa APOR. So, na-allowed kami na mag-operate starting May 18. And very thankful po ako kasi in spite of that, talagang after the close down po, dinumog po kami ng mga kliyente. And nakaka-amaze po kasi may mga kliyente po kami nag-spot down payment, na nagbigay ng mga malalaking down payment, and some of the clients talaga very cooperative sa pag-comply, no? Kaya po medyo napadali yung mga releases namin. And nakita ko po talaga yung provision doon ni Lord na if you remain faithful and pag talagang pinagkatiwalaan natin siya in spite of the situation. Sabi nga, di ba, magtiwala tayo, ibigay natin yung trust natin kay Lord kasi
talagang hindi tayo pababayaan. And thankful kasi nga po safe po yung pamilya ko, safe po yung magulang ko, no? Nakakatuwa na si Lord hindi po nagpapabaya. Nakakatuwa na sabi nga niya, 'di ba? Do not be afraid. So, yun po mga kapatid, siguro po sa kabila po ng sitwasyon, wag po tayong matakot, wag tayong mangamba, kasi andyan po yung Diyos natin, andyan po si Lord na hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan. So, patuloy lang po tayong kumapit, patuloy lang din po tayong magtiwala, at patuloy po tayong maging malalim sa faith natin. Kasi talaga po, with this situation, hindi po siya biro. Pero kay Lord kasi, wala naman siyang hindi kayang gawin. So, yan po. Manatili lang po tayong faithful at yung tiwala at yung natin, mas tatagan po natin. Ayan. So, glory to God po, and God bless you all. Dalangin ko na lahat po tayo ma-overcome itong situation na to. Alam ko na hindi to tatagal, lilipas din po ito. So, sama-sama po tayo at magpalakasan po tayo. Ayan, God bless you all po. Hello po mga ka-garden. Nandito po kami sa mini garden po namin. Welcome po. Hey guys, my name is Angel Almanza and this is my simple gardening story. So, ito po mga tinatanim ko po ay ito po yung melon at may iba't ibang klase po kami ng sili. Bago yung iba po dito, meron pa rin po kami. Ito po yung mga okra, saka po yung dalawa pong Ano yun, anak? eggplant po. Ito, Saka anak. po, Ano ito? ito po yung bagyo beans po namin. Ito, anak. Ano ito? First, I would like to define the meaning of gardening. Gardening is the practice of growing and cultivating plants in gardens. Gardening is also a great form of exercise. Plus, we can help the nature by planting plants. And lastly, I would like to share a quick verse that is related to the topic. 1 Corinthians 3 verse 7 states, During this journey, ang dami kong realization, ang dami kong natutunan. Mas na-appreciate ko yung effort ng mga farmers and mga gardeners natin na nagpa-provide ng vegetables and fruits na kinakain natin. I also realized na napakahirap rin pala magtanim. But the greatest thing that I really learned is that God is in control of everything. In the end of the day, kahit gaano karami yung itanim ko or diligan ko, alagaan ko daily, it is God who makes all of these. Maraming salamat, Sister Marisol, sa iyong mapagpalang buhay na patotoo at pinahayag mo muli ang biyaya at katapatan ng Diyos sa likod ng pandemya, sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Nagpapasalamat din po ako kay Brother Godfrey
sa iyong katapatan sa pangunguna sa ating papuri at panambahan bilang isang lokal na iglesia, maging sa video worship na ito. Salamat din po sa mga nasa likod ng mga gumagawa ng ating Sunday worship, video worship, at maging yung ating Sunday school video worship din ng mga bata. I would like to personally welcome si Dane Bangkod, isa po sa mga kabataan natin, mga young professional natin, na nag-commit na maging kabahagi ng video worship team. At tinihimo ko po ang iba, kung kayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng talento at abilidad sa computer at sa editing, ay malaya po kayong kumontak kay Elder Eman, okay, kay Brother Jello Sarial, kay Sir Tracy, upang kayo rin po ay magamit ng Panginoon ang pinagkaloob niyang talento at abilidad sa inyo sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Ganoon din po nagpapasalamat kami sa mga kabataan at mga bata na sumali po sa Garden Generation. Nakakatuwa ho ang mga nasaksiyan po namin mga videos. Ganoon din po nagpapasalamat tayo sa mga nakikiisa po doon sa online exercises. Kailangan po nating lahat na maging healthy. Lumakas po ang ating mga immune system. And one of the ways po ay ang ating pag-exercise. Nais ko na rin pong sabihin sa lahat, i-announce po sa lahat, na meron po tayong paparating na seminar sa ating pong General Assembly, no, via Zoom webinar o Zoom seminar po. Pinamagatan po itong Heaven and Hell. Ako po ang magtuturo, September 25 at 6 p.m. Kailangan po kayo magparehistro kay Sister Apple Ilosada, no? Upang sa gayon ay magabayan po kayo at maisama po kayo doon sa Zoom webinar na gagawin po natin. Ganoon din po, amin rin pong patuloy na hinihiling sa inyo na may panalangin po natin ang ating bayan ng Kawit, sa panguna rin po ng ating Mayor Angelo Aguinaldo, sila Consel Jerry Harin, at ang rest, kasama rin po yung mga frontliners nating lahat, no? Ito man po ay mga nasa kalye o nasa ospital o nasa mga opisina, panalangin po natin ang kaligtasan po nila at ang maging ang kanilang pamilya. Pag-pray din po natin na bumaba po ang mga kaso ng COVID-19 patients dito po sa bayan ng Kawit. At panalangin niyo po na maaring matuloy na po ang ating face-to-face physical worship gathering sa darating pong unang linggo ng buwan ng Oktubre. Abangan niyo po yung aming announcement sa mga bagay na ito upang sa gayon maging maliwanag po sa lahat. Bibigay po kami ng video announcement at siguro po ay magpo-post din po kami ng mga instructions kung paano po tayo mananambahan sa unang linggo ng buwan ng Oktubre. Kukunin ko po ang pagkakataon na ito para magpasalamat din po sa inyong lahat na tapat na nagkakaloob ng inyong tithes and offerings. At dahil po rito ay tutustusan po natin ang walang humpay na mga bills po natin, mga utility bills ng ating church at maging po ng pagkakaloob natin ng mga financial support, mga love gift po ng ating mga pastors and pastoral staff. Maraming salamat po muli at magwakas po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat. Ikaw po ang umaalalay sa amin, hindi lamang po linggo-linggo, kundi araw-araw at oras-oras. Pinapanalangin po namin kung may mga kapatiran po kami na nasa banig ng karamdaman o dinapuan ng COVID-19 o di kaya po Panginoon ay may mga hamon sa kanilang kalusugan. Ikaw po ang kanilang maging kagalingan. Tinataas din po namin ang mga dumaraan sa mga pagsubok, mga nawala ng trabaho. Lord, alam po namin ikaw ay Diyos ng himala at hindi nagpapabaya sa lahat ng mananalig sa iyo. Alam ko aalalayan mo sila, Panginoon. O dakilang Diyos, malapit ka na bumalik. Patuloy mong pagpalain po ang Cross of Christ Salvation Gospel Ministries, no? Ang lahat ng mga churches, ang lahat ng mga kapastoran, ang lahat ng mga full-time staff, ang lahat ng mga missionaries, lahat po ng mga members of God. Maging Panginoon, ang mga churches sa aming kapaligiran, maging sa buong Pilipinas, ang mga kapastoran, Lord God, ang mga staff, Lord, ang mga missionaries sa buong Pilipinas, Lord. Lord, maging tapat kami lahat sa pangangaral ng mabuting balita
at katagpuin mo, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa. Sa ating pasamantalang pagwahiwalay, tanggapin natin lahat ang mayamang pagpapala ng Diyos Ama, ang malawak na pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kapayapaan at kasiyahan na nanggagaling sa Diyos Espiritu Santo sumating lahat mula ngayon hanggang sa muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless you, mga kapatid, at patuloy po tayong mag-ingat.